Sound check. Hello. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Ang
ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang hari higit sa sino man na binabathala. Tayo po'y manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritong Banal. Panginoon naming pinakadakila sa lahat, pinupuri ka po namin at lubos po kami nagpapasalamat sa pagdiriwang ng Pasko na iyong kapanganakan. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patnubayan po ninyo kami at samahan ngayong gabi sa aming pagsamba sa iyong pangalan. Gabayan po ninyo ang aming tagapagbigay ng inyong salita at lukuban po ninyo na inyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen.
Ang ating pong batayang ito ngayong gabi ay matatagpuan Lucas chapter 1, 6 to 56. Po ang sinasabi, ang awit ng pagpupuri ni Maria. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihang banal ng ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria, kina Elizabeth, ng may 3 buwan at saka umuwi. Diyos nawa ang magpala sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Magandang gabi po sa ating lahat. Merry Christmas po. Ibang-iba talaga ang itsura nyo ng bawat isa sa atin kapag malapit na ang Pasko. Ano po? Ilang tulog na lang, Pasko na naman. Sabi nga ng mga bata, ilang tulog na lang, Pasko na. At 7 days to go, Christmas na po. Sigurado ako, na ipamili nyo na ang inyong mga anak ng mga damit. Minsan, kumpleto pa. Terno-terno pa yan, mula ulo hanggang paa. Lalo na yung mga maliliit na bata. Ano pa? So, ibig sabihin po, dahil kumpleto na, masaya na tayong lahat bilang mga magulang. Pero ano nga ba ang tunay na nating nararamdaman o pakiramdam ngayong malapit na ang Pasko? At ano ang ginagawa natin bago sumapit ang araw na ito? Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang pinaghahandaan sa pagsapit ng araw na ito. Nariyan na naglalagay tayo ng malahiganteng Christmas tree, naglalagay ng mga Christmas lights sa loob at labas ng ating mga tahanan. At kung ano-ano pang mga palamuti na nagpapatunay na Pasko na nga. Idagdag pa natin ang pangangaroling sa ating mga bahay-bahay. Ano po ba ang caroling? At ano ang dahilan kung bakit ginagawa ito? Iyan po ang bibigyan din natin ngayon dahil ang caroling ang siyang paksa natin ngayong simbang gabi na naka-assign nga po sa mga kababaihan. Ayon po sa audioenglish.org dictionary, caroling means singing joyfully, religious song especially at Christmas. Ganon din po ang meaning sa Oxford Dictionary na ang kahulugan ay singing joyfully to the Lord at Christmas hymn. Ipinapalagay na ang caroling ay nagmula sa Europe. Ang dahilan ay upang awitan ang mga nalulungkot at upang magkaloob ang iglesia sa mga taong nahihirapan sa buhay. Hindi tulad ngayon na nagkakaroling upang makakuha tayo ng pera. Yun po ang layunin ng caroling, lalo't higit sa ating iglesia. Pero kung atin pong susuriin sa banal na kasulatan,
meron ng pag-aawitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos bilang paghahanda sa pagsilang ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang caroling ay likas na sa ating mga Kristiyano. Meron po akong isang kwento tungkol sa mga kababaihang naisipang mag-caroling sa isang malaki at magandang bahay. Eto po sila. Habang naghihintay sila, laking gulat nila nang kumahol ang aso at nasabing, akala ko pa naman malaki ang ibibigay niya kasi mayaman sila. Ngunit sa di kalayuan ay may nakita silang isang barong-barong at sa bintana nito ay may kumakaway na matandang babae. Ngunit, balitang-balita sa lugar na iyon na ang matanda ay isang mangkukulam. Kaya, walang mga has na pumunta sa matanda sa lugar na iyon. Dahil sa takot, ay napagkaisahan ng mga kababaihan na umuwi na. Subalit, ang isa sa kanila ay naglakas loob na kumanta sa kanya. Ito ang kanyang awit. Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magpagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y mangagsiawit
ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Dahil sa awit, kung inyo pong napansin, ang matandang babae ay napaluha dahil matagal na siyang naghihintay na may magkaruling sa kanya at ngayon lang siya nakarinig ng isang awiting pampasko. Dahil wala ng pamilya ang matanda, ay ibinigay niya ang lahat ng naipon niyang pera mula pa noong una habang siya'y naghihintay taon-taon. Mga magulang ko at mga kapatid, ang mensahe ng kwentong ito ay nagpapaalaala sa atin na ang caroling ay awit ng kagalakan. Tama po ba? Sino po ang nalulungkot kapag tayo nagkakaroling? Wala. Na po? Siyempre, pag tayo nagkakaroling, may kakaibang damdaming tayong o kasiyahang nararamdaman sa ating mga puso. Kaya ang awit o ang caroling ay awit ng kagalakan. Sa awit 92, verse 4, ay ganito po ang sinasabi. Ako'y nagagalak sa inyong ginawang kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y aawit dahilan sa tuwa. Nagkakaroling po tayo upang mapasaya natin ang mga nalulungkot. At kahit ano pa ang maging karanasan natin sa ating pangangaroling, ay magpapatuloy pa rin tayo kahit tayo habulin yata ng aso. Para makapagpasaya tayo o magpasaya, and at the same time, syempre, magkapera. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, ang caroling ay awit ng kagalakan. Ang carolers at nakikinig sa nagkakaroling ay parehong may kasiyahang nadarama sa bawat isa. Kaya kung ang nakatira sa malaking bahay ay nagbigay o naglaan man lang ng kahit isang saglit upang pakinggan ang awit, at kung naging bukasan na ang kanyang puso at hindi naging maramot, kahit papaano'y nakapagpasaya rin siya ng kanyang kapwa. Tayo po, pag po ba may nagkakaroling sa atin, ano po ang ginagawa natin? Natago? O papatay natin ang ilaw na kunwari ay tayo tulog na? O kaya, magbibigay na lamang tayo para matigil na yung kanta. O sinasabi nating, tawad po. Ganun po ba? Share ko lang po ito sa karanasan ko sa amin. Pagka po may nagkakaroling sa amin ng mga bata, habang sila'y umaawit, sinasabayan po ng aking asawa at sasabihin, pause mo na, pause. Pipicturan ko lang kayo. Tanong ko naman sa kanya, bakit kailangan mo pang picturan? Ang biro naman ng asawa ko, para daw alam niya, ang batang pabalik-balik lang. Yan po ang caroling, awit ng kagalakan. Ang caroling, ikalawa po, ang caroling ay awit ng pag-ibig. Kung ang awit ay may kagalakan, syempre po ang hatid nito ay pag-ibig. Di po ba? Atin pong tingnan ang kapatid nating naglakas loob na kumantang mag-isa at habang siya'y umaawit, ay nakita niya ang pagpatak ng luha ng matanda. Luha ito ng kasiyahan. Para sa kanya, dahil sa tanda na niyang iyon, ay ngayon lang may umawit sa kanya, gayong kay daming Paskong nagdaan, ay walang mga has na magkaruling sa kanya. Sa pamamagitan ng mensahe ng awit, nakadama ng pag-ibig ang matanda, sapagkat sa kanyang puso, naghahari ang Panginoong Diyos, at ganun din ang nadama ng nagkakaroling sapagkat naipadama niya ang tunay na diwa ng Pasko sa pamamagitan ng kanta. At hindi mahalaga ang ganda at laki ng ating mga bahay. Ang importante ay ang mga taong nakatira rito na puspos ng pag-ibig at pangunawa sa kalagayan ng iba. Tulad ng sinasabi sa Juan
chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang karuling awit ng pag-ibig. Ang ikatlo po, ang karuling ay awit ng pag-asa. Alam nating lahat na ang awit ay kinagigiliwan dahil ito ay nakapagbibigay ng pag-asa sa atin. Sabi nga po, life without music is empty, lonely, or it has no meaning. Tama po ba? Siyempre, pag wala po yung mga awiting yan, hindi po natin hindi po tayo magiging masaya. Ay di lalo na po ang ating Pasko o ang pagkakaruling. Kapag tayo minarinig na nagkakaruling, nabubuhay ang ating mga damdamin bilang mga Kristiyano. Hopeless ang matanda sa kwentong ating narinig, pero nagkaroon siya ng pag-asa. Atin pong mababasa sa Lucas chapter 1, verses 52 to 53 ang ganito. Ibinagsak ninyo ang mga hari mula sa kanyang trono at itinaas ang abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mga mayayaman. Ang Pasko po ay pag-aawitan. Ito ay awit ng pag-asa, awit ng kagalakan at pag-ibig. Bawat isa sa atin ay may tungkuling magpasaya at magbigay ng kagalakan para sa iba. Mag-ibigan sa isa't isa at manalig na habang buhay ay may pag-asa. Sa Paskong ito, huwag nating ipagkait sa ating mga kapwa ang tunay na diwa ng Pasko. Gawin nating araw-araw ang pagbibigayan, pagpapatawaran, at pagpapasalamat sa lahat ng sandali para sa lumikha sa atin. Subalit lagi po nating tatandaan, ang lahat ng ito'y magagawa lamang kung tayo ay taos sa pusong magsisisi sa ating mga kasalanan at kung tayo'y magiging tapat na lingkod at tunay na Kristiyanong susunod sa lahat ng kanyang mga utos. Mahirap gawin ang magpatawad, mahirap gawin ang lahat na hindi natin inaasahang magagawa. Ngunit kung gugustuhin natin, ay walang magiging imposible sa ating Panginoon. Bilang panghuli ay ating pong pagnilayan ang tanong na ito sa atin. Saan ba kayo kabilang? Sa pamilyang may maganda at malaking bahay na sarado naman ang puso para sa pagbibigay? O sa pamilyang nakatira sa dampa pero handa namang makinig at magbigay para sa iba? Sa pagtatapos po ay nais kong iwanan ng isang saknong ng aking tula bilang hamon sa bawat isa sa atin. Ating alisin na ang pag-iinggitan. Laging isa puso ang pagmamahalan. Masamang gawain atin ang talikdan upang pagpapalay lagi nating kamtan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sinabi ni Yahweh, ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. Tayo po ay buong kagalakang magsipaghandog. Tayo
po'y manalangin. Panginoon, naririto po ang aming mga handog na ibinabalik namin sa inyo bilang pasasalamat namin at patuloy po ninyo kami patnubayan ang mga naghandog na ito. Maging instrumento po nawa ito para sa ikalalago ng iyong ministeryo dito sa lupa. Amen. Tayo po'y manalangin. Muli, aming Panginoon, ipinagkaloob nyo sa amin ang ikatlong gabi ng aming pong pagsamba, ang pagkakataon at panahong ito na inyong itinakda upang ikaw ay aming purihin at antayin ang iyong pagdating. Salamat po, O Diyos, sa kagalakan na amin pong natamo ngayong gabi, sa amin pong pagluwalhati, sa pagsamba sa iyo, sa iyong banal na Espiritu na amin pong kapiling na tumawag sa amin upang kami magkasama-sama. Salamat po aming Diyos sa iyong mga salita na aming narinig, na halaw aming Panginoon sa paksa na may kaugnayan aming Diyos sa caroling, ang pag-aawitan sa panahon ng Kapaskuhan. Salamat po aming Panginoon sa mensahe nito na naghahatid sa amin ng kagalakan ng pag-asa.
at ng pagbibigay sigla. Salamat po aming Panginoon sa awit ni Maria na naging pangunahing awitin sa panahon ng Kapaskuhan sa kasaysayan ng iyong pagkasilang. Salamat din po aming Diyos sa awitan ng mga anghel na nagpahayag at nagbalita ng iyong kapanganakan. At salamat din po aming Panginoon sa aming pag-aawitan ngayon na siyang nakikipag-ugnay sa iyo at nag-uugnay sa amin sa bawat isa, lalo na sa mga taong nalulungkot o nalulumbay sa mga panahong ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga gabi pang natitira upang kami magpatuloy na magpuri at magpasalamat sa iyo. Sa amin pong paghayo, aming Panginoon, taglayin namin po ang mga salita, ang kagalakan na amin pong napakinggan at amin pong naranasan. Maging pagpapala aming Panginoon ang naging tagapagsalita ng iyong iglesia ngayon. Ang Pangulo ng Kababaihan, ang aming kapatid na Cora Masangkay. Salamat po aming Panginoon sa iyong pamamatnubay sa Kanya. Gayun din, amin pong inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na sa araw na ito ay pinagdiriwang nila aming Diyos ang kanilang kaarawan. Amin pong idinudulog na inyo pong pagpalain sina kapatid na Cristina Ebora at Pastor Jaynard Marasigan. I-bless niyo po ang kanilang buhay, ang kanila pong paglilingkod sa iyo, O Diyos. Gayun din ang wedding anniversary na sa araw na ito ay amin pong ipinagpapasalamat ang pag-ibig na siyang nagkaugnay o nag-uugnay sa mga mag-asawa na sa ngayon ay ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat nila sa iyo, O Diyos, ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang pagsasama. Ito po ay sina Carlito at Agnes Garcia at kapatid na Sadiri and Josepina Agustin. Pagpalain niyo po ang kanila pong pagsasama. Maraming salamat po sa aming pong pagtatalaga ng aming buhay. Hinihingi po namin, O Diyos, ang iyong bendisyon, ang iyong pagpapala, na iyo pong igagawad sa amin, na magbibigay sa amin ng pag-iingat sa amin pong paglalakbay, sa aming pag-uwi, sa aming pagsakay, paglakad, at gayon din sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa amin pong paghayo sa daigdig na ito. At ngayon, ipagkaloob nga po ninyo, aming Diyos, ang iyong bendisyon sa bawat isa. Sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakanyang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus, magpakailanman sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang mga CWA na ngayon ay